Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Pampanga Today. Ito, medyo nagalit si Congressman Abante kay BP Sara. Ito ang kanyang caption. Basahin ko muna. Hindi pwede, sa video ka lang sumasagot. Representative Abante Jr. hinamon si BP Sara na ipaliwanag ang umano'y bilyong transaksyon sa isyo ng Pulboron Lord. Congressman Abante Jr. urged Vice President Duterte to personally address allegations made by former Senator Trillanes that she and her family received millions of pesos from alleged Pulboron Lord Samuel Oy. During a House Justice Committee hearing on April 22, Trillanes claimed the Duterte family received about 181 million from 2011 to 2013, with over 111 million entering their accounts by 2016 and total deposits allegedly, take note, allegedly, di umano, allegedly reaching 2.4 billion. Abante stressed that the claims are based on Anti-Money Laundering Council records, not political harassment, and called for transparency. He challenged Duterte to appear before Congress, present her SALN, and explain the alleged transactions instead of issuing video statements. As of writing, the Vice President has not issued a direct response. Ayan o, galit na galit si... Anong kasabihan natin? Ang pikon, talo. Yang mga issue ni Trillanes na yan, lumang plaka, lumang tugtugin na yan. Noon pang 2016, yan na ang kanta, theme song ni Trillanes. So, kung ako si BP Sara, hindi rin ako sasagot. Hindi ako haharap sa committee hearing kasi wala namang assurance na kung magpapaliwanag niyan si BP, magiging patas ang pagdinig ng Kamara. Kaya nga yung sagot niya, answer ad cautelam. Sumagot siya sa paratang, kailang I do not respect you have no jurisdiction over me. Parang ganon. Sumusobra na kayo. Hintayin ko na lang kayo sa Senado. Ganon yun. So, maraming dismayadong kongresista, pati si Congresswoman Loistro sa kanyang opening statement is dismayado siya na bakit ang BP hindi man lang magpakita ni isa. Ay di, karapatan ng Vice President yun. Hindi nyo naman siya pwedeng mapilit dahil ang perception ng karamihan, instead na Committee on Justice is Committee on Injustice. Kaya, ayun, 4 na petition na ang naisampa. 4 na grupo na ang nagpetisyon sa Supreme Court para pigilan o i-declare na void ab initio ang proceedings na nangyayari ngayon sa Committee on Justice. So, ako, nangangamba ako na baka magdesisyon na naman ang Supreme Court na i-declare nga void ab initio, defective from the beginning itong nangyaring impeachment. Kung ako ang iyong tatanungin, gustong-gusto kong matuloy na ang impeachment trial sa Senado. Dahil once and for all, matuldo ka na. Kasi kung ma-declare void ab initio, ibig sabihin sa 2027,
magsampa na naman sila ng panibagong kaso na parehas lang ang aligasyon. At least kung matuloy ang impeachment trial ngayon, sigurado naman panalo si VP Sara sa Senado. Yung mga grounds na sinasabi na nila ngayon, kung magsampa man sila 2027, wala na. Hindi na nila pwedeng gamitin yun. So, maghanap sila ng panibagong grounds. Kung meron. Kaya lang, agree ako sa sinasabi ni ex-Senator Trillanes na pag hindi nila na-convict si VP Sara through impeachment ngayon, wala na silang pag-asa. Sa 2027 daw is masyado nang malapit ang eleksyon. Unstoppable na ang pagpanalo ni VP Sara. Kaya this is their make or break year. Kaya nga nag-appear si Trillanes doon, kung ano-anong sinasabi, okay lang yun. That's part of democracy. Bahala ang taong bayan na maghusga kung ano ba talaga si VP Sara, Pamilya Duterte, kung tumanggap ba ng money sa mga... Ako, halos hindi ako maniwala eh. Dahil by this time, 2011 to 2013, by this time, mayor pa lang si Tatay Digong natin sa Davao. At alam naman natin, galit na galit si Tatay Digong sa pulburon. Kaya imposible na tatanggap sila ng pera galing sa mga pulburon loan. These are allegations na hindi kapani-paniwala para sa akin. Yung sinasabing Sami Oy na nag-deposit daw ng pera, pati nga petsa na booking si Trillanes. Ano ba yung sabi niya na October of 2011, nag-deposit si Sami Oy ng pera doon sa account ni na VP Sara or Tatay Digong sa isang BDO mall, BDO bank sa loob ng mall sa SM Lanang. Nung kinounter check, yung SM Lanang, SM Mall, ay na-open lang September of 2012. So, paano nakapag-deposit si Sami Oy doon sa bangko, doon sa mall, na non-existing pa nung panahong sinabi niyang date? Ito yung mga kapalpakan ni Trillanes. Bakit pa sasagutin? Bahala kayo dyan. Manigas kayo. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing pag ay matisa o kanyang ting mga Tekbang katasong ko man na yan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may bagya Karon muna ni among gihatag nga yero. Guro, ayun na. Balik ka ho, binag.